Magandang gabi, Dark Shadow. Ako nga pala si Nena. Nagtitinda ako ng kalamansi sa pamiling bayan mula pa nung bata pa ako. Pamanang negosyo ito ng aking ina at sa loob na maraming taon, ito ang bumuhay sa aming pamilya. Kilala ako ng mga tao sa bayan bilang si Aling Nena. Ang kalamansi vendors na laging nakangiti at masigla kahit na halos araw-araw ay puyat ako sa paghahanda ng paninda. Mula sa pagkabata, natutunan ko na ang bawat peraso ng kalamansi ay mahalaga. Ang mga maliliit na bilog na ito na kasing laki ng piso ay may taglay na napakaraming gamit mula sa pagpapaasim ng sabaw hanggang sa pagpapaalis ng lasa. Ngunit higit pa riyan, ang kalamansi ang bumuhay sa akin at sa pamilya ko. Ang simpleng pamumuhay namin mula sa sipag at tiyaga at sa mga suki kong hindi nakalilimot na balik-balikan ako muli upang bumili. Pero kamakailan lamang, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Nagkaroon ng bagong karinderya sa tabi ng pamilihan. Ang mga bagong Paris vendors na ito ay agad na naging popular. Hindi ko maiwasang mapansin ang dami ng kanilang mga parokyano. Tila ba dumarami araw-araw. Nakita ko silang kumakain sa maliit na mesa na natatakpan ng lumang plastik. Ang sabaw ng Paris ay umaaso pa lamang habang isinusubo ng mga tao. Nagtataka ako kung anong meron sa Paris sila at bakit dinarayo ito ng mga tao. Sa dami ng beses kong pinanunood ang mga kumakain, ni minsan hindi ko nakita ang isa mang piraso ng kalamansi sa kanilang mga plato. Nakapagtataka dahil kalamansi ang nagbibigay ng tamang asim sa sabaw ng Pares. Isang bagay na alam kong hindi pwedeng mawala. Isang araw, habang naglalatag ako ng mga kalamansi sa aking mesa, napansin ko ang mga Paris vendors. May dalawang tao sa likod ng karinderya. Isang matandang babae, isang lalaking halos kapareho ng edad ko. Pareho silang may kakaibang anyo. Ang matanda na lagi kong nakikitang nagsisilbing cook na may mga matang tila ba'y laging nakatitig ng diretso sa akin. Matalim at puno ng misteryo. Ang lalaki naman ang siyang nag-aasikaso ng mga parokyano. May isang titig na parang tumatago sa balat ko tuwing nagkakasalubong kami ng tingin. Hindi ko na lang ito pinansin. Sabi ko na lang sa sarili ko, baka napapraning lamang ako o masyado akong nagiging mapagmatsyag. Ngunit tuwing nakikita ko silang nagkakatinginan at lalo na't nakatingin sa akin, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang pakiramdam na parang may mali, parang may mga matang nagmamasid sa akin kahit saan man ako magpunta. Nagsimula ang lahat nung isang hapon. Malakas ang ulan noon at halos walang katao-tao sa pamilihan. Nagdedelehensya ako ng kalamansi sa isang suki ko nang mapansin kong walang ibang tindahan na bukas kundi ang parisan. Ang matandang babae ang nakatayo sa labas ng kanilang karinderya. Walang payong, hinahayaan lamang ang ulan na bumagsak sa kanyang buhok at sa kanyang katawan. Hindi siya kumikilos, hindi rin siya nagsasalita. Para siyang estatwa na nililok sa gitna ng ulan. Napalingon ako sa aking suki na busy sa pagpapatumba ng mga pinamiling gulay. Napansin mo ba yung matandang vendor ng Pares? Hindi man lang nagpayong sa lakas ng ulan. Tanong ko, sabay kuha ng bayad. Nagulat ako nang sumagot ang aking suki. Na isang bakla pero kilala ko siyang tsismosa. Hay nako, Aling Nena. Huwag ka nga masyadong magpapakialam sa kanila. May mga bali-balita tungkol sa mga yan. Hindi mo ba naririnig? Natigil ako. Anong bali-balita? Humigpit ang hawak ng aking suki sa kanyang supot ng gulay bago tumingin sa paligid. Para bang sinisiguradong walang ibang makaririnig. Ang sabi nila, may kakaiba sa Paris nila. Sabi pa ng iba, baka daw may halo yun, kaya sobrang sarap. Napaisip ako. Hindi ako madalas makarinig ng chismis, pero may kakaiba talaga sa mga vendors na yun. Baka totoo nga ang mga sabi-sabi ng mga tao. Isang gabi, sumagi sa isip kong subukan ang Paris nila. Hindi ako makatulog noon, kaya naisip kong maglakad-lakad. Napadpad ako sa pamilihan at doon ko naman nakita ang Paris ng vendors.
Madilim na ang paligid, pero bukas pa rin ang maliit na karinderya nila at may mga parokyano pa rin na kumakain. Mula sa di kalayuan, pinagmasdan ko sila. Kitang-kita ko kung paano nilalagyan ng matandang babae ng pares ang mga mangkok, kung paano nito iniaabot sa mga parokyano, at kung paano nila ito tinatanggap na parang sabik na sabik. Hindi ko alam kung ano ang pumapasok sa isip ko, pero imbis na bumili, nagdesisyon akong umuwi na lamang. Habang naglalakad ako pauwi, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Bawat hakbang ko ay may naririnig akong tunog ng mga paa sa aking likod. Tumigil ako, tumingin sa paligid, pero wala akong nakita. Tanging ang mga anino ng mga puno at poste na may ilaw ang kasama ko. Pilit kong iniisip na baka imahinasyon ko lamang iyon, kaya nagpatuloy na lamang ako sa aking paglalakad. Pagdating ko sa bahay, sinubukan kong kalimutan ang mga nangyari. Pero sa tuwing napapasok ako sa pamilihan, lalo ako nagiging mapagmatsyag. Nagsimula akong bantayan ang mga kilos ng mga pares vendors. Ngunit wala akong makitang mali maliban sa matalim nilang titig ng tingin at biglang pagdami ng mga tao sa kanilang karinderya. Isang araw, nakita ko uli ang matandang babae. Pero ngayon, may kakaiba sa kanya. Nakaupo siya sa isang sulok na malayo sa karinderya nila at parang may binubulong-bulong sa sarili. Tumingin ako, pinagmasdan siya. Hindi siya tumingin sa akin, ngunit nararamdaman kong alam niyang naruroon ako. Hindi ko alam kung anong iniisip mo, Aling Nena. Pero hindi ka dapat masyadong pakialamera. Samboses ang narinig ko mula sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko ang lalaki, ang partner ng matandang babae. May hawak siyang kutsilyo at pinagtatatanggal ang laman ng isang malaking kaldero ng pares. Napaurong ako. Nabigla sa bigla niyang pagsulpot. Pasensya na. Wala akong ibig sabihin. Sagot ko, sabay alis ng tingin mula sa kanya. Magandang gabi sa iyo. Malamig niyang sabi bago bumalik sa kanyang ginagawa. Nagpatuloy ako sa pag-ayos ng paninda ko. Hindi ko na siya pinansin, pero sa loob-loob ko, hindi mawala ang kaba ng dibdib ko. Parang may gustong bumigat sa aking balikat na hindi ko maipaliwanag. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang pagdududa ko. Isang gabi, nagdesisyon akong sundan ang pares vendors sa kanilang pag-uwi. Dahan-dahan akong naglakad sa kanilang likuran. Sinisigurado kong hindi nila ako mapapansin. Pumasok sila sa isang eskinita na pamilyar sa akin. Madilim at tahimik ang mga bahay at halos wala ng ilaw. Tahimik akong sumunod hanggang sa makarating sila sa isang lumang bahay. Pumasok sila sa loob at iniwan nilang nakabukas ang pinto. Mula sa labas, narinig ko ang bulungan nila. Pero hindi ko maunawaan ang mga sinasabi. Lumapit ako ng konti at sa kabila ng aking kaba, sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto. Sa loob, nakita ko silang naglalagay ng kung ano sa isang maliit na kahon. Hindi ko maaninag ng maayos, pero parang may kumikislap na bagay sa loob nito. Hindi nagtagal, inilabas ng matandang babae ang isang maliit na sako mula sa ilalim ng mesa at kumuha ng pulbos mula rito. Maingat niyang inihalo ang pulbos sa pares na nasa kaldero. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinanunood ko ito. Ano kaya ang inilagay sa pares? Bago pa man ako makaalis, biglang sumara ang pinto. Napaiktad ako sa gulat at mabilis na umalis sa lugar na yun. Habang papauwi ako, pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa akin sa dilim. Nanginginig ako sa takot at kaba. Ano ang lihim ng mga pares vendors na yun? Ano ang dahilan ng kanilang pagtitig sa akin? Pagdating ko ng bahay, hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin ang nakita ko. Hindi ako mapakali. Hindi ako makatulog. Paano kung totoo ang mga naririnig kong chismis? Paano kung may masama silang binabalak sa mga tao sa bayan?
At higit sa lahat, paano kung ako na ang susunod na biktima nila? Sa mga sumunod na araw, naging mas mapagmatsyag ako. Pinanunood ko ang bawat galaw nila, ang bawat kilos ng kanilang mga parokyano. Napansin ko na parang nawawala sa sarili ang mga tao pagkatapos kumain sa karinderya nila. Parang may hinahanap sila na hindi nila maintindihan, na parang may nag-uudyok sa kanila na bumalik at kumain uli doon. Hindi ko na kinaya ang aking pagdududa. Isang araw, matapos ang pamilihan, nagdesisyon akong harapin ang mga Paris vendors. Hindi ko sila matiis. Gusto kong malaman kung ano talaga ang kanilang lihim. Habang papalapit ako sa kanilang karinderya, ramdam ko ang bilis ng tibok ng aking puso. Pilit kong pinakakalma ang sarili ko, pero hindi maalis ang kaba sa aking dibdib. Pagdating ko doon, nakita ko silang pareho. Ang matandang babae at ang lalaki, nakatayo sa likod ng kanilang mesa. Parehong nakatitig sa akin. Wala kayong dapat na ipaliwanag. Malamig na sagot ng lalaki. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa akin. Bakit hindi mo na lang kami hayaan? Napalunok ako ng laway, ngunit hindi ako nagpadala sa takot. Ayoko lang na naguguluhan ng mga tao. Gusto ko lang malaman kung ano ang inilagay nyo sa pares nyo. Hindi sila sumagot. Tumayo silang dalawa at tumingin sa akin. Para bang sinisiyasat ang bawat kilos ko. Hindi ko na natiis ang katahimikan. Kaya nagdesisyon akong umalis na lamang. Ngunit bago ako makalayo, narinig ko ang matandang babae na nagsalita. Hindi mo dapat ito pinakailaman, Nena. Bulong niya na halos hindi ko marinig. Hindi na ako lumingon. Mabilis akong lumakad palayo. Pero alam kong hindi dito matatapos ang lahat. Alam kong mas may malalim pang dahilan kung bakit ako naguguluhan. Alam ko rin na hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Ikalawang kabanata, ang kumakalat na tsismis. Isang gabi, pauwi na ako mula sa pamilihan. Dala ang konting kita mula sa paghapon kong pagtitinda ng kalamansi. Tahimik ang gabi. Tanging ang mga kuliglig at mga kaluskos na mga tuyong dahon sa ilalim ng aking mga paa ang naririnig. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat at pagod ng dala sa maghapong trabaho. Ngunit may mga kakaiba akong nararamdaman ng gabing yun. Parang may bumabalot na malamig na simoy ng hangin na nagdudulot ng kakaibang pakiramdam. Habang papalapit ako ng bahay, narinig ko ang mahinang bulungan ng mga kapitbahay ko mula sa madilim na sulok ng kalsada. Sa dilim, kita ko ang 3 tao na nag-uusap-usap sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi ko na sana papansinin iyon. Pero ang sunod nilang sinabi, tila ba'y parang pako na bumaon sa aking puso. Si Aling Nena daw, nakita raw kagabi sa may ilog. Para may kinakatagpo. Bulong ng isa habang ang dalawa pa ay nagingitian na parang may alam na lihim. Baka naman may sikreto siyang tinatago. Sagot ng isa pang boses, malisyoso at puno ng pagdududa. Huminto ako sa paglalakad. Pakiramdam ko ang bawat salita nila. Ako ang pinag-uusapan nila. Ano itong mga pinagsasabi nila tungkol sa akin? Nag-init ang ulo ko. Para bang may apoy na biglang sumiklab sa loob ng aking dibdib. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Wala naman akong ibang ginagawa kundi magtinda at magtrabaho para sa pamilya ko. Ang buong buhay ko, inialay ko na sa kalamansi at sa maliit kong pwesto sa pamilihan. Wala akong panahon para sa kung anumang iniisip nila na ginagawa ko tuwing gabi. Bago pa ako makapag-react, narinig ko uli ang isa sa kanila na ngayon tumatawa ng mahina, halos parang baliw. Baka
naman may nililigawan o baka naman may kapangyarihan siyang inagamit sa mga kalamansi niya. Kaya maganda ang negosyo niyang noon. Napakagatlabi ako. Paano naging maganda ang negosyo ko? Hindi ba nila nakikita na hirap na ako? Na kahit anong sipag ko, tila nauubos na rin ang mga suki ko. Ngunit bago pa man ako tuluyang magalit at harapin sila, nagbasya na akong tumuloy muna sa aking bahay. Ano ba ang mapapala ko kung haharapin ko sila ngayong gabi? Baka mas lalo lamang lumala ang sitwasyon. Pagdating ko sa bahay, hindi ako mapakali. Sinubukan kong alisin sa isip ko ang mga narinig ko. Pero parang yung mga titik ng orasan ay paulit-ulit na tumutunog sa aking isipan. Ano ba ang nagawa ko para pagkatuwaan ako ng mga tao? Sinimulan kong tanungin ang aking sarili. May nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong hindi dapat? Kinaumagahan, bumalik ako sa pamilihan tulad ng nakasanayan ko. Akala ko magiging normal ang lahat, pero mali ako. Napansin kong kakaunti ang mga tao sa palengke at mas lalong kakaunti ang bumibili sa akin. Nagkatingin na lang ang ibang mga tendera sa akin na kapag napapatingin ako sa kanila, agad nilang inilalayo ang tingin o kaya na may nagbubulungan. Aling Nena, mukhang matumal ngayon no? Bati ng isang tendera na bumili ng gulay sa kalapit kong tendera. Ngumiti ako ng pilit kahit alam kong hindi ko dapat ipahalata na apektado ako. Oo nga, pero okay lang. Baka naman bumalik sila mamaya. Ngunit alam ko sa sarili ko na may mali. Hindi ako tanga para hindi mapansin na parang umiiwas ang mga tao sa akin. Ang mga suki ko noon na dati tuwang-tuwa tuwing dumarating ako, ngayon ay tila ba nag-aalangan na lumapit. Lalong masakit sa akin nang marinig ko ang isang bumulong. Si Aling Nena raw? Aswang! Halos masira ang ulo ko sa kaiisip. Paano ko patutunayan na hindi ako aswang? Saang banda nila nakuha ang ideyang yun? Lalo ako nagalit nang marinig ko mula sa isa ko na suki na may nagkalatang chismis tungkol sa akin. Ngunit kahit anong pilit ko na alamin kung sino man pakana, walang gusto magsalita. Aling Nena! Bati sa akin ng isang bata na madalas bumili ng kalamansi. Ngunit sa pagkakataong iyon, dumaan lamang siya at walang dalang pera. Narinig ko po yung sinabi nila. Pero wag po kayong mag-alala. Di po ako naniniwala sa kanila. Ngumiti ako sa bata kahit napilit. Salamat, iho. Sana ay mag-ingat ka rin. Pagkatapos ng araw na yon, hindi ako mapakali. Paano ko maayos ang ganitong sitwasyon? Hindi ko kayang pabayaan na lamang ang ganitong klaseng chismis na pwedeng makasira sa aking pangalan at kabuhayan. Sinubukan kong kausapin ang mga kapitbahay pero laging umiiwas ang mga tao. Ang iba'y pilit nang humingiti pero halata ang ilang sa kanilang mga mata. Ang iba na may dumadaan sa kalsadang may pagkaalangan. Para bang may takot nang bigla akong sumusunggab sa kanila. Isang hapon, habang pauwi ako, nadaanan ko ang mga Paris vendors. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ba ako o sadyang may kakaiba sa kanila. Parehong naroon ang matandang babae at ang lalaki. Ngunit ngayon, mas lalo akong kinikilabutan sa kanilang mga titig. Para bang may alam sila na hindi ko alam. Isang lihim na sila lamang ang nakaalam. Mabilis na sumagi sa isip ko ang mga narinig kong chismis. Paano kung sila ang may kinalaman sa lahat ng ito? Paano kung sila nga ang nagkalat ng maling balita tungkol sa akin? Hindi ko maiwasang isipin ang koneksyon ng mga kakaibang pangyayari sa pamilihan at ang biglang pagdami ng mga parokyano nila. Bakit biglang kumalat ang chismis na yun? At bakit ganito ang tingin ng mga tao sa akin? Habang pinagmamasdan ko ang mga Paris vendors, bigla akong naalala ang nakita ko nung sinundan ko sila sa kanilang bahay.
ang kakaibang pulbos na inihalo nila sa kanilang pares at ang mga misteryong bagay na inilalagay nila sa maliit na kahon. Hindi ko rin makalimutan ang nakita ko at alam kong may kinalaman iyon sa mga nangyayari ngayon. Napuno ako ng galit at pangamba. Kinailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong malaman kung sino ang nagkakalat ng tsismis kung bakit nila ako pinupuntirya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang sagot. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga kapitbahay at sa mga kasamaan ko sa pamilyahan. Minsan, sinubukan kong kausapin ang mga bumibili ng pares, ngunit palagi mababaw ang sagot nila na para bang hindi nila ako naririnig ng maayos. Ang mga tingin nila ay blanco, para bang wala silang pakialam sa mundo. May mga pagkakataong bigla na lamang akong tatanguan at magpapaalam at sabay aalis kahit hindi ko pa natatapos ang aking tanong. Isang gabi, sinubukan kong sundan muli ang mga pares vendors, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagpakita. Nagtago ako sa lilim ng isang puno na nagmamasid mula sa malayo. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko kung paano nila nililigpit ang kanilang mga gamit at kung paano sila lumalabas ng pamilihan. Habang sinusundan ko sila mula sa di kalayuan, napansin kong may kakaibang nangyayari sa paligid. Ang mga taong dati kumakain ng kanilang pares ay naglalakad din pa uwi, ngunit lahat sila may iisang direksyon. Para bang nagkakasundo ang lahat ng taong naruroon na doon sila pupunta, at para bang walang ibang mahalaga sa kanila kundi ang marating ang lugar na yun. Sinundan ko sila hanggang sa marating nila ang isang madilim na bahagi ng baryo malapit sa ilog. Hindi ko alam kung ano meron sa lugar na yun, pero nararamdaman ko ang kilabot sa buong katawan ko. Ang ilog na yun ang madalas ding puntahan ng ilang mangingisda sa araw, pero ngayon tila nagiging isang lugar na misteryo. Habang nagtatago ako sa mga damuhan, nakikita kong nagsasama-sama ang mga tao sa isang bilog. Ang matandang pares vendor at ang lalaki sa gitna ng bilog na para bang may sinisimulan silang ritual sa bawat takbang nila. Parang may sumasabay na alon ng hangin, malamig at nakapangingilabot. Napatigil ako sa aking kinatatayuan. Natakot ako sa mga sumunod kong nakita. Naisip ko kung dapat pa ba akong lumapit at harapin sila o dapat na ba akong bumalik sa aking bahay at kalimutan na lamang ang lahat ng ito. Ngunit ang takot na baka ako ang susunod na maging biktima nila ay nagpatibok ng puso ko na mabilis. Hindi ako pwedeng magpadala sa takot. Kailangan kong malaman ang totoo. Sa pagkakataong iyon, hindi ko alam kung ano ang mas makatatakot. Ang posibilidad na totoo nga ang tsismis tungkol sa akin o ang katotohanan na baka mas may malalim pang lihim ang mga pares vendors na ito. Ngunit isa lang ang sigurado ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang nasa likod ng lahat ng ito. Habang patuloy ako nagmamasid, lalong tumitindi ang kaba ng aking dibdib. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumadaan sa akin na para bang may nagbabantang panganib sa aking paligid. Alam kong hindi pa dito nagtatapos ang aking paghahanap ng sagot. Alam kong mas may malalim pang dahilan ang latang ito at hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano iyon. Ikatlong kabanata, pagsusubaybay at ang pagtuklas. Hindi ako makapaniwala sa mga pangyayari. Ang mga maling paratang na ipinukul sa akin ay para bang mga tinik na bumaon ng gusto sa aking dibdib. Hindi ko kayang tanggapin na ganun-ganun na lamang nila ako siraan ang aking pangalan. Kaya naman, sa halip na magpakalugmok ako, nagdesisyon ako magmanman at alamin ang katotohanan sa likod ng mga pares vendors na yun. Isang gabi, nagsimula ako magmasid ng palihim.
Sa ilalim ng dilim ng gabi, itinago ko ang aking sarili sa mga damo. Nag-aabang ng tamang pagkakataon para masundan ang kilos. At sa bawat oras na pagmamasid ko, lalo akong natutuliro. Hindi ko lubos maisip kung ano ang maaring ginagawa nila upang makaakit ng ganun ng karaming tao. Higit sa lahat, kung ano ba ang paraan para mawala sa sarili ang mga kumakain ng kanilang pares. Hindi lang minsan, kundi ilang beses kong napansing parang may kakaiba sa mga taong kumakain sa karinderya ng mga pares vendors na yun. Kitang-kita ko kung paano sila parang nagkakaisa sa kanilang kilos. Wala ni isa man sa kanila ang nag-uusap, ngunit lahat sila tila may iisang intensyon. Ang mga mata nila parang blanko, walang buhay, ngunit puno ng determinasyon na para bang may sinusunod na hindi nakikitang utos. Napansin ko rin na may mga taong pagkatapos kumain ng pares ay bigla na lamang nawawala at pumupunta sa likod ng pamilihan. Mula sa malayo, sinundan ko sila. Nagtago ako sa likod ng tindahan at ng puno. Ang mga hakbang nila ay mabilis na parang takot at baka may makakita sa kanila. Nang makarating sila sa isang tagong lugar, nagtipon-tipon sila. Doon ko nakita ang nakakikilabot na eksena. Parang sila ay nasa ilalim ng isang uri ng mahika o sumpa. May mga galaw sila na mabagal na tila nawawala sila ng kontrol sa kanilang sarili. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong kinakabahan sa aking mga natuklasan. Hindi ko maintindihan kung paano nilang nagagawa iyon. Ano ang kaugnayan nito sa akin at ng kalamansi ko? Napuno ng takot at kaba ang puso ko, ngunit alam kong hindi ako pwedeng umatras ngayon. Kailangan kong malaman kung ano ang lihim na itinatago nila at bakit ako ang napili nilang gawing biktima sa kanilang tsismis na paninirang puri. Isang gabi, hindi ko mapigilang sundan ang mga pares vendors. Sa dilim ng gabi, sinundan ko sila at habang sila ay pauwi sa pamilihan, ang kanilang bahay ay nasa dulo ng isang madilim na iskinita. Isang lugar na bihirang puntahan ng tao, lalo na sa ganung oras ng gabi. Habang papalapit ako sa kanilang bahay, ramdam ko ang lamig at hangin na parang isang babala na dapat akong lumayo. Nagtago ako sa likod ng isang lumang pader. Nagmamasid lang mula sa malayo. Kitang-kita ko kung paano sila nag-uusap. Mabilis at parang nagmamadali. Ngunit hindi ko marinig kung ano ang sinasabi nila. Nang pumasok sila sa loob ng bahay, nagganap ako ng mas magandang pwesto kung saan ko makikita ang loob nang hindi nila ako napapansin. Sa aking pagmamasid, nakita kong inilabas nila ang mga natitirang sahog mula sa kanilang parisan at isa-isang inilagay sa lamesa. Ngunit ang pinaka-nakagugulat ay ang maliit na sako na kinuha nila mula sa ilalim ng lamesa. Mula rito, kumuha sila ng kaunting pulbos. Isang kakaibang sangkap na hindi ko pa nakikita kahit kailan. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko kung paano nilang inihalo ang mga pulbos na yon sa isa pang sangkap bago nila itinago uli sa sako sa ilalim ng lamesa. Hindi ko lubos maisip kung ano ang maaring laman ng sako na yun. Ngunit alam kong may kakaiba roon. Bawat galaw nila ay maingat, parang takot na may makakita. Pigil na pigil ang kilos nila na para bang nagtatago sa isang malaking katatakutan. Naramdaman ko ang kilabot na gumapang sa aking likod habang pinanunood ko sila. Habang nagmamasid pa ako, nakita ko rin yun kung paano nila inilabas ang mga pagkaing hinahanda nila para sa susunod na araw. Ang bawat paglalahad ay parang isang ritual. Maingat, detalyado. Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi sa akin na nagsasabing ang lahat ng ito ay may koneksyon sa mga nangyayari sa akin. Nagpatuloy ako sa pagmamanman sa mga sumunod na araw. Mas lalo akong kinilabutan sa bawat natutuklasan ko. Ang mga taong kumakain ng pares nila
ay laging may kakaibang galaw at pagkatapos. Ang ilan ay parang wala sa sarili habang ang iba naman ay parang nagiging mas agresibo at masunurin. Hindi ko rin alam kung anong iisipin ko. Para bang ang lahat ng nangyayari ay isang bangungot na hindi ko kayang magising. Sa aking patuloy na pagsusubaybay, napansin ko rin ang kakaibang mga bagay sa paligid ng bahay ng mga Paris vendors na yun. Sa likod ng bahay nila, may isang maliit na hardin na puno ng iba't ibang klase ng halaman na hindi ko pa nakikita sa tanan ng buhay ko. Ang mga ito ay parang kakaibang mga halaman na hindi karaniwang nakikita sa ating lugar. Hindi ko rin mawari kung ano ang gamit ng mga halamang iyon, pero alam ko may kinalaman ang mga ito sa kanilang misteryosong Paris. Isang gabi, nagpasya akong lapitan ang kanilang bahay nang mas malapitan. Mula sa likod ng mga halaman, sinubukan kong sumilip sa maliit na bintana. Kitang-kita ko ang matandang Paris vendors habang may kinakausap sa telepono. Ngunit hindi ko marinig ang kanilang usapan. Ang lalaking kasama niya naman abala sa pagluluto at patuloy na hinahalo ang misteryosong pulbos sa sabaw ng pares. Habang pinanunood ko sila, bigla akong napasingap nang marinig ko ang malakas na tunog ng isang sangana na putol sa ilalim ng aking mga paa. Agad akong napalingon. Ang matandang Paris vendors ay nasa direksyon ko. Ngunit mabilis akong sumandal sa likod ng pader. Umaasang hindi niya ako makikita. Pinagpapawisan ako ng malamig habang pilit na pinapakalma ang tibok ng aking puso. Alam kong isang pagkakamali ko lang, maaaring mahuli nila ako. Matagal akong nanatili sa aking pwesto. Hindi ako gumalaw. Nakikiramdam kung ano ang susunod na mangyayari. Nang wala na akong marinig na anuman na kakaibang tunog, dahan-dahan na akong sumilip uli. Kitang-kita kong nagpapatuloy sila sa kanilang ginagawa. Tila walang napapansin. Huminga ako ng maluwag. Ngunit alam kong hindi pa rin ako ligtas. Nagdesisyon akong bumalik na lamang sa aming bahay. Ngunit bago ako umalis, pinakatandaan ko ang lahat ng aking nakita. Ang maliit na sako ng pulbos at ang kakaibang halaman ng kanilang likuran at ang misteryosong paraan ng kanilang pagluluto. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kailangan kong makahanap ng paraan upang malantad ang kanilang mga sikreto. Habang naglalakad ako, napuno ng maraming katanungan ng aking isipan. Ano nga ba ang laman ng sako na yun? Ano nga ba ang halamang iyon na tila hindi pa nakikita ng kahit na sino, kahit kailan sa tanan ng kanilang buhay? Paano nila nagawang kontrolin ang mga taong kumuha ng kanilang mga pares? Nang makauwi na ako, hindi ako makatulog. Paulit-ulit naglalaro sa aking isipan ang mga imahe ng aking nakita. Alam kong hindi magiging madali ang pagsisiwalat ng kanilang lihim, ngunit hindi ako titigil hanggat hindi ko natutuklasan ang katotohanan. Kailangan kong protektahan ang aking sarili, ang aking negosyo, higit sa lahat, ang mga taong maaaring maging biktima pa nila. Ngunit sa mga sumunod na araw, habang nagpapatuloy ako nagmamasid at nag-iisip ng mga paraan upang ilandad sila, naramdaman ko ba na parang hindi na lang ito ang tungkol sa akin. Para bang mas may malaking bagay na nakataya. Isang bagay na hindi ko pa lubos maunawaan. Habang patuloy akong nag-iisip at nagsusuri, isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ibubunyag ang lihim ng mga Paris vendor na ito. Hindi ako papayag na sirain nila at paratangan ako ng mga maling tsismis, at higit sa lahat, hindi ko hahayaang may ibang taong mapahamak dahil lang sa kanilang ginagawa. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng aking tindahan sa pamilihan, isang hindi inaasahang kaguluhan ang sumalubong sa akin.
Ang ingay ay unti-unting lumakas hanggang marinig ko na lamang ang sigawan ng mga tao. Aswang si Aling Nena! Aswang si Aling Nena! Aswang siya! Aswang! Ang mga hiyaw ay nagbumula sa iba't ibang direksyon na tila ba buong buo ang bahay na at biglang nagkaisa sa pag-aakusa sa akin. Napako ako sa aking kinatatayuan. Ang mga kalamansi na hawak ko ay nalaglag sa lupa. Ang mga mata ng mga taong dati-rati bumabati sa akin ng ngiti, ngayon ay puno ng takot at galit. Hindi ako makapaniwala sa bilis ng pagbabago ng kanilang tingin sa akin. Hinarap ko ang mga tao. Pinilit kong kinalma ang aking boses. San ba kayo nakakita ng aswang na nagtitinda ng kalamansi? Kung totoo man yan, hindi na ako magtitinda. Subalit parang mga bingi sila. Walang naririnig sa aking paliwanag. Ang kanilang mga mata ay hindi na mata ng aking mga suki, kundi ang mga mata ng mga taong handang maniwala sa kahit anumang ibulong sa kanilang tenga. Isa-isa, ang mga taong kumakain sa parisan ay lumapit sa akin. Sa kanilang mukha ay nakita ko ang pagbabago. Mga mukhang walang sariling kaisipan. Para mga robot na pinograma para isakatuparan ang isang utos. Ang kanilang mga labi ay bumubukas at parang isang kuro. Sabay-sabay nilang sinasambit ang Aswang si Aling Nena! Aswang si Aling Nena! Aswang si Aling Nena! Aswang si Aling Nena! Sa mga sandaling yun, naalala ko ang pulbos na nakita kong idinadagdag ng mga pares vendors na yun sa kanilang lutuin. Isang kakaibang pulbos na tila ba may kapangyarihang baguhin ang isip at damdamin ng mga tao. Doon ko napagtanto, yun ang dahilan kung bakit isa-isa lang ang sinasabit nila, kung bakit tila nawawala sila sa kanilang sarili. Napuno ako ng determinasyon na harapin ang mga pares vendors. Itinula ko ang aking takot at nagmamadaling harapin sila. Ngunit sa aking pagdating sa kanilang pwesto, nakita ko na lamang ang pagmamadali nilang isara ang kanilang tindahan. Tinawag ko sila, ngunit bingi rin sila sa aking mga sigaw. Magpaliwanag kayo! Ano ba ang nilagay niyo sa pares? Sigaw ko, ngunit ang tanging tugon ay ang likod nilang nagmamadaling lumayo. Hindi sila tumigil upang makinig at sumagot malamang sa akin. Parang mga aninong naglaho sa kisap mata. Hindi ko hinayaang matapos doon ang lahat. Sinundan ko silang muli. Bawat hakbang ay puno ng pagnanais na mabunyag ang katotohanan. Sa kahabaan ng eksena sa daan papunta sa kanilang bahay, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang bigat ng mga paratang na walang katotohanan. Ang bigat ng mga mata ng mga taong nag-aakalang masama ang tingin sa akin. Pagdating sa kanilang bahay, pinili kong tinawag ang kanilang pansin. Bakit niyo ako sinisiraan? Anong dahilan niyo? Pero kahit anong sigaw ko, walang lumalabas upang harapin ako. Tangi ang sara ng kanilang pinto ang sumagot sa akin. Bumalik ako sa pamilihan, balisa at puno ng tanong. Bakit nila ito ginagawa sa akin? Ano ang kanilang mapapala sa pagsira nila sa aking pangalan? Sa aking paglalakad, napansin ko ang ilang tingin ay naiiba. Ang mga tingin ng mga taong may halong simpatya, ngunit takot din na maiugnay sa akin. Sa mga sumunod na araw, lalo ako nagmatsyag. Hindi ako makapapayag na tapusin nila ang aking pangalan at ang aking negosyo ng ganun-ganun na lamang. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili. Alam kong hindi magiging madali. Ngunit kailangan kong harapin ang mga pagsubok na ito para linisin ang aking pangalan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nagiging determinado na malaman ang katotohanan. Alam kong isang araw, malalaman din ng lahat ang tunay na kulay ng mga pares vendors na yun. Hindi ako susuko, hindi ako magpapatalo. Lalaban ako. Kailangan kong ipakita sa kanila ang katotohanan, ang siyang magpapalaya sa akin mula sa mga maling paratang.
Habang pinaplano ko ang aking susunod na hakbang, nagpasya akong maging maingat. Kailangan ko magtipon ng sapat na ebidensya para patunayan na ako'y inosente at ang mga Paris vendors ang may kinalaman sa kakaibang pag-uugali ng mga tao. 5 kabanata, ang huling laban. Hindi ko na hinintay pa ang mga sumunod na araw para kumilos. Sa lahat ng oras na inilagi ko sa likod ng mga anino, nagtataka at natatakot na puno ako ng sapat na lakas ng loob para harapin sila. Hindi ako maaaring manatiling tago at nananahimik na lamang. Maagang maaga pa lamang, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nagtungo na ako sa parisan kung saan abala ang mga vendor sa paghahanda para sa maghapong bintahan. Habang pinanunood ko silang mag-ayos, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang papalapit sa kanila. Ngunit ngayon, hindi na ako natatakot. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ano bang nilagay niyo sa pares niyo? Bakit parang nawawala sa sarili ang mga tao pagkatapos kumain sa inyo, ha? Tanong ko ng diretsahan. Ang aking boses ay puno ng determinasyon. Sandaling natigilan ang mga vendors. Tila hindi inaasahan ang aking biglang pagharap sa kanila. Ngunit ang kanilang reaksyon, hindi yun pangkaraniwan. Ang kanilang mga mata, biglang nagdingning. Ang mga ngipin ay unti-unting humaba. Tila ba mga pangil ng isang halimaw. Ang kanilang mukha ay daang nagbago. Hindi na mukha ng tao, kundi mukha ng nilalang na kinatatakutan ng mga kwento. Napaatras ako. Nanginginig ako sa takot na baka ako ang kanilang saktan. Ngunit sa kabila ng aking takot, pinili kong manatiling matatag. Hindi mo na dapat ito inusisa, Nena! Sagot ng isa sa kanila. Ang boses ay mababa at nakatatakot. Parang galing sa ilalim ng lupa. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko, totoo nga pala ang tsismis. Hindi tungkol sa akin, kundi tungkol sa kanila. Ang mga Paris vendors ay hindi ordinaryong mga tao. Sila ay mga aswang na gumagamit ng kanilang pares bilang paraan para magkasik ng lagim. Ang natuklasan kong ito ay lalong nagpalakas ng aking loob. Hindi ako maaaring umatras o magpatalo. Kailangan kong protektahan ang aking sarili, ang aking bayan mula sa kanilang kasamaan. Ngunit paano ko ito gagawin? Paano ko sila haharapin na mag-isa? Sa gitna ng kanilang pagmumuni-muni, isa sa mga aswang ang lumapit sa akin. Sa kabila ng kanyang nakatatakot na anyo, pinilit kong hindi magpahalata ng takot. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo kami pinagbibintangan na aswang? Tanong ko. Ang aking boses ay bagyang nanginginig. Kailangan naming mabuhay. Kailangan naming kumain. Sumagot ang isang aswang. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng emosyon. At sa pamamagitan ng pares, madali para sa amin na makuha ang aming kailangan. Napaisip ako sa kanyang mga sinabi. Totoo nga, kailangan nilang mabuhay. Ngunit hindi ito ang tamang paraan. Hindi nila maaring gamitin ang kanilang kapangyarihan para manloko o manakit ng ibang tao. Sa aking pagninilay-nilay, biglang may pumasok na ideya sa aking isip. Marahil, may ibang paraan para mapigilan ko sila. Isang paraan para matapos ang kanilang paghahasik ng takot at kasamaan. Kailangan ko makahanap ng tulong. Kailangan ko magsalita at ipaalam sa lahat ang tunay na nangyari. Huminga ako ng malalim, tumingin sa mga mata ng aswang. Hindi ko hahayaan na magpatuloy pa ito. Gagawin ko ang lahat upang protektahan ang aking bayan mula sa inyo. Sabi ko ng buong tapang. Ang aswang ay tumawa, isang malamig at nakatatakot na tawa. Subukan mo, Nena.
Subukan mong itigil kami. Ngunit tandaan mo, hindi kami basta-basta susuko. Sa mga salitang yun, napagtanto ko, ito ang simula ng isang mahabang laban. Isang laban na hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa buong bayan. Isang laban na kailangan kong ipanalo. Habang lumalakad ako papalayo sa kanilang pwesto, dala-dala ko ang bigat ng responsibilidad na protektahan ng aking bayan. Alam kong mahirap ang laban na yun, ngunit kailangan kong maging matatag. Hindi ako maaaring magpatalo. Hindi ako maaaring magpadaig sa takot. Habang naglalakad ako pauwi, dala ang mga bagong kaalaman at determinasyon. Naisip ko ang aking susunod na hakbang. Kailangan kong magplano. Kailangan kong maging handa. Kailangan kong kumilos ng may kabatiran at lakas ng loob. Sa mga araw na sumunod, mas lalo akong naging maingat sa pagmamatyaga. Sinimulan kong kausapin ang iba pang mga tindero at tindera sa palengke. Ipinaliwanag ko sa kanila ang aking mga natuklasan. Sa una, may ilan na nagduda, ngunit unti-unting nakikita nila ang katotohanan sa aking mga sinasabi. Nagsimula silang sumuporta sa akin. Nagsimula silang mangialam. Nagpatuloy ako sa aking pagkalap ng impormasyon, sa pagsusubaybay sa mga kilos at galaw ng mga aswang. Hindi madali ang laban na ito, ngunit alam kong kailangan ko ipagpatuloy para sa aking sarili, para sa aking bayan, para sa katotohanan. Ika-6 na kabanata. Ang pagtatapos ng labanan. Sa sobrang takot, napatakbo ako palabas ng iskinita. Puso ko'y kumakabog-kabog sa dibdib na para bang tambol ng digmaan. Ang lamig ng hangin ay humahaplos sa aking muka, ngunit wala itong magawa upang harapin ang init ng aking damdamin. Kahit hingal na hingal at halos hindi na makatayo sa pagod, alam kong hindi ako maaaring sumuko. Mas magiging madali para sa akin o mas malaki ang responsibilidad na kailangan kong iligtas ang bayan mula sa mga nilalang na aswang. Walang oras na aaksayahin, kaya't diretso na ako sa bahay ng kapitan ng barangay. Hindi pa man ako nakakakatok, agad kong pinasok ang kanyang opisina. Hindi ko alintana ang mga protokol. Kapitan, kailangan niyong matulungan ako. Hingal na sabi ko. May malaking panganib sa ating bayan. Agad niyang pinakinggan ang aking mga sinabi habang isinasalaysay ko ang lahat ng aking nakita at narinig, ang aking natuklasan, ang mga aswang, ang pulbos na ginamit nila para kontrolin ang mga tao at ang kanilang tunay na anyo. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ito'y seryosong akusasyon, Aling Nena. Ngunit kilala kita. Bilang isang matapat na mamamayan, gagawin natin ang lahat upang masugpo ito. Seryoso niyang tugon. Agad siyang nag-organisa ng grupo kasama ang ilang barangay tanod at ang mga opisyal ng bayan upang suriin ang lugar kung saan nakatira ang mga Paris vendors. Pagdating namin doon, nakita namin ang bahay nila na tila ba biglang nilinisan. Walang tao, ngunit ang mga ebidensya ng kanilang mga gawain ay naiwan. Natagpuan namin sa maliit na sako ang isang pulbos, mga botelyang may laman na hindi maipaliwanag na likido at iba pang mga gamit na magpapatunay ng kanilang tunay na kalikasan. Hindi nag-aaksaya ng panahon ng kapitan. Ipinatawag niya ang mga residente ng bayan sa plaza para sa isang pagpupulong. Nang magkatipon-tipon na ang mga tao, marahan at may kapangyarihan akong humarap sa kanila. Dala ang lahat ng ebidensya. Isa-isa kong ipinaliwanag ang mga natuklasan ko, ang bawat detalye ng kanilang masamang plano kung paano nila ito isasagawa. Umpisa sa may ilang nagduda na hindi makapaniwala. Mahirap talagang tanggapin
Ang mga taong pinagkakatiwalaan nila para sa kanilang pagkain ay may masamang intensyon. Ngunit habang ipinakikita ko ang koneksyon at ebidensya, unti-unting lumambot ang kanilang mga puso at isipan. Nakita ko ang pagbabago sa kanilang mga mata. Ang takot ay napalitan ng galit sa mga nilalang na nagtatangkang manipulahin sila. Hindi nagtagal, ang mga tao ay nagsimulang mag-ayos. Tinulungan nila akong linisin ang aking pangalan. Unti-unti kong naramdaman ang kanilang suporta at tiwala na muling bumalik sa akin. Kasabay nito, sabay-sabay naming pinagbawalan ang Paris vendors na makabalik sa aming bayan. Ang kapitan ay nagpatupad ng mahigpit na utos na bantayan ang lahat ng pumapasok at lumalabas sa kanilang lugar upang hindi na muling makabalik ang mga aswang. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginawa. Sa wakas, natapos na rin ang bangungot na bumabalot sa aking bayan. Nasa isip ko na ang laban ito hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa kapakanan ng lahat. Napatunayan ko ang pagkakaisa at ang katotohanan kahit ang pinakamadilim na kasamaan ay maaaring mapagtagumpayan ng sinumang nagtutulungan at higit sa lahat may pananampalataya sa puong may kapal. Sa pagbubukang liwayway, habang tinitingnan ko ang unti-unting pagsikat ng araw, nararamdaman ko ang isang madilim na kapangyarihan. Totoo nga, matapos ang mahabang gabi ng pakikibaka, ang liwanag ay tila ba nagbabalik. At sa bawat bagong araw, may bagong pag-asa, ang lakas upang harapin ang anumang hamon na darating pa. Ang aking bayan sa wakas ay ligtas na mula sa anino ng kasamaan. At ako, si Aling Nena, ay handang ipagpatuloy ang aking buhay. Hindi lang bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagligtas ng bagong lakas at determinasyon na protektahan ang aking komunidad sa anumang paraan at anuman ang mangyari. Ikapitong kabanata, ang bagong umaga. Matapos ang unos ng mga pagsubok, dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay ko. Ang araw ay sumikat ng mas maliwanag kaysa sa dati. At sa bawat pagsikat nito, nararamdaman ko ang bago at sariwang simula. Mula sa aking kalamansi ay dinarayo na ng mga tao, hindi lamang dahil kailangan nila ng kalamansi, kundi dahil na rin sa suporta at pagmamahal nilang ipinakita sa akin. Habang ako'y nag-aayos ng aking paninda, isang umaga, hindi ko maiwasang mapangiti sa mga bata na masayang naglalaro sa plaza. Tila ba walang nangyari, ngunit sa bawat ngiti at tawanan, may bakas na mga aral na natutunan. Aling Nena, pabili po ng kalamansi. Sabi ng isang ginang na dati bahagi ng mga naniniwala sa tsismis na aswang ako. Ngayon, siya ay isa sa mga suki ko na bumabalik-balik sa akin. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik. Malugod kong sagot habang iniaabot ang kanyang kailangan. Ang takot at galit ng bayan ay unti-unti nang nawala na parang usok na nilamon ng malawak na kalangitan. Sa mga araw na lumipas, mas naging bukas ang mga tao. Hindi lamang sa pagtanggap ng katotohanan, kundi pati na rin sa pagpapatawad. Ang mga maling akala at hinala ay napalitan ng pag-uunawa at pagkakaisa. Ang mga aswang vendors, hindi na sila muling nakita pa. Marahil natutunan nila na hindi sila malugod na tatanggapin ng aming bayan. Ngunit ang mga aral na iniwan nila, ang kapangyarihan ng tsismis, ang pagkasira ng marami nitong idinulot at ang kahalagaan ng katotohanan ay mananatiling nakaukit sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Sa kabila po ng mga pagsubok na aking naranasan, natutunan ko po ang pagiging matatag at ang paninindigan sa katotohanan. Ang mga sandata ay higit pa sa anumang pisikal na lakas.
Ang karanasang ito ay nagpapatibay sa akin. Hindi lamang bilang isang tindera ng kalamansi, kundi bilang isang individual na mamamayan na may paninindigan. Mula noon, tuwing may naririnig akong chismis, hindi na ako agad-agad naniniwala. Natutunan kong maging mapanuri. Hindi lahat ng naririnig o nakikita ay totoo. Natutunan kong laging harapin ang katotohanan dahil minsan, ang mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata ay ang mga bagay na lalong nakakikilabot sa lahat. Ang aking araw-araw na buhay ay naging puno ng bagong hamon at oportunidad. Sa pagbubukang liwayway, habang inihanda ko ang aking stall, nadama ko ang sariwang simoy ng hangin, tanda ng panibagong simula. Ang plaza ay unti-unting napuno ng mga taong may mga ngiti sa kanilang mga labi, hindi dahil sa mga chismis na kanilang pinaniniwalaan, kundi dahil sa isang komunidad na nagkakaisa. Sa aking pagtingin sa kalangitan, sa ilalim ng asul na bumabalot dito, naisip ko ang mga posibilidad na naghihintay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang mas maging mabuting tao, upang magturo ng kabutihan, upang maging liwanag sa dilim. Ang buhay sa bayan ay bumalik sa dati, ngunit meron ng mga pagbabago. Ang mga tao ay naging mas maingat sa kanilang mga sinasabi at mas mapanuri sa mga naririnig. Ang aming komunidad ay mas naging matibay, pinagbuklod ng mga pagsubok ng aming napagtagumpayan. Bilang pagwawakas, habang pinagmamasdan ko ang mga bata na nagtatakbuhan, ang mga matanda na nagkukwentuhan, ang mga kabataan na masayang nagpapalitan ng tawanan, napagtanto ko na ang bawat bagong umaga ay regalo. Hindi lamang dahil sa mga oportunidad na dala nito, kundi dahil sa pagkakataong itama ang mga mali, ipagpatuloy ang magandang nasimulan. Sa pagtatapos ng araw, habang isinasara ko ang aking stall, isang malalim na pasasalamat ang aking naramdaman. Pasasalamat hindi lamang sa pagkakaroon ng panibagong umaga, kundi sa katotohanang sa huli, kabutihan at katotohanan ay laging nananaig. Ang mga aral na ito, bagamat dumaan sa matinding pagsubok, ay naging gabay ko sa bawat pagsikat ng araw at sa bawat paglubog ng araw. Habang tinatapos ko ang aking mga gawain, ang katahimikan ng gabi ang nagpapaalala sa akin, sa kabila ng lahat, ang pag-asa at liwanag ay mananatili. Naghihintay ng muling magniningning sa susunod na bagong umaga. Maraming salamat po, Dark Shadow, sa pagbibigay daan sa aking kasaysayan. Akong muli, si Nena.